Wanwan! Ako si Hemeng, isa lang akong lalaki nakadepende sa babae. Anong karapatan ko para sa'yo? Isang CEO. Napalihim na tumulong sa akin ng ganito katagal. Ang brooch na ito na nagkakalagang 20 milyon. Hindi ko karapat dapat tumanggap niyan. Sige na, huwag mo na siyang patuloy na tuksohin. Ayan na sila. May narinig ka ba? Wala naman. Baka hindi mo napigilan ang sarili mong umungol. Ano ba yung sinasabi mo? Mr. Meng, tingnan mo. May tao pa rito. May naghanda pa ng regalo para sa atin. Wanwan, pakanataranta ka lang. Huwag mo kong takutin. Sumakay ka sa kotse. Itong sasakyan na ito, 8.32 million ang halaga. Naingkasa kami ni Hemeng. Regalo ito ng papa ko. Walang aksidente. Hindi pa nasira kailanman. Malinaw naman. Ang pera, mas maaasan kaysa sa mga lalaki. Di ba ito yung kabit? May ganap pa siyang ayayin kang magkipagkita. Ate, pasensya na. Nawala ako na isang oras. Pinilit kasi ko ni Kuya Meng na tapusin muna ang kontrata ng CE Group. Ate, sorry talaga. Nakalimutan kong wala ka palang trabaho, kaya hindi mo alam ang mga ganitong bagay. Kung malaman ng mga nakabet ang totoong pagkatao mo, baka yung matayin siya sa takot. Ate, kahit papaano, dapat mo rin namang unawain si Kuya Meng. Ang bait mo naman, iniintindi mo siya ha. Sinusot mo pa yung mga damit na tinatapon ko. Anong sabi mo? Mukhang hindi na naman ganang kabuti si Hemeng sa'yo O baka naman, talagang mahilig si Misty sa mga sikang na bagay. Ikaw! Hindi mo naman talaga mahal si Hemeng. Bakit mo siya inaangkin? Huwag kang mag-alala. Isang bulok na pipino lang siya. Kapag minsan nagtaksil, hindi na kailangan makapagkatiwalaan. Song Xingwan, bakit ka nandito? Kuya Meng, nagkataon na nagkita kami ni ate rito. Song Xingwan, bigyan mo ko ng paliwanag. Ikaw ang dapat magpaliwanag, hindi ako. Nakalimutan mo na ba kung sinong dahilan kung bakit ka nandito ngayon? Ayan na naman. Aminado ako nung nabangkarote ang He-Group. Tinulungan mo ko bilang anak ng pamilya Song. Pero matagal nang pinutol ang ugnayan sa pamilya mo. Ang pag-unlad ng He-Group, nagawa ko yun sa sarili kong kakayahan. At ano ngayon? Dahil binata at matagumpay ka na, iiwan mo lang asawa mong kasama mo sa hirap. Kasalanan mo rin ito. Ikaw ang laging bumabalik sa mga lumang issue. Lagi mong iniisip na lahat ng meron ako ay dahil sa'yo. Sa wakas, sinabi mo rin totoo mong nararamdaman. Kung ganun, mag-divorce na lang tayo. Akala mo ba may pakialam pa ako? Kakatapos ko lang makuha ang kontrata ng CE. Malapit na akong pumasok sa hanay ng pinakamayayamang pamilya. Kung talagang gusto mo maghiwalay, baka pagsisihan mo pa yan. Ang galing mo naman, Mr. He. Kung ganun, ibalik mo sa akin mga damit na binigay ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Mukhang madali kang makalimot ha. Ang suot mong damit na yan, ako nang pagawa niyan sa isang top designer sa ibang bansa. Ginawa pa miso para sa'yo. Kahit may pera ka, hindi mo mabibili yan. Damit lang naman yan na walang tatak. Sino bang magnanasa niyan? At pati yung relo sa kamay mo, halagang 2.8 million yan. Ako rin nabigay niyan sa'yo. Sino bang nakakapagsabi kung saan mo nabili ang peke? Nahihiyang akong suotin yan eh. Sa'yo na. Kahit ibenta mo pa yan, aabot pa rin ng 10 milyon. Salamat po. Huwag mo kong lokohin dyan. Hemeng, kahit sa isang estranghero na binigyan ko ng regalo, marunong na siya magsabi ng salamat. Pero ikaw, tinulungan kitang umangat sa buhay. Binigyan kita ng kayamanan.
Kapalit, pagtataksi lang natanggap ko. Mag-divorce na tayo. Kuya Meng, kung gusto ka naman talagang hiwalay ni ate, di... Linyan ka, binabalaan kita. Alam mo dapat kung saan ang lugar mo. Meng, kung hindi mo na ako kailangan, ibalik mo lahat ng mga bagay na binigay ko sa'yo. Miss Song, sabi ng mata ng ginang, bumalik ka raw bukas ng gabi sa lumang bahay para sa hapunan. Isang patibong, ayos lang. Kung magagalit ng isa, o dalawa man yan, pareho lang naman. Ma, naawalan ko kay Kuya Meng. Siya lang bumubuhat ng kumpanya. Hindi ko akalaing iisipin ni ate na sinisira kong relasyon nila. Umupo ka. Alam kong mabait ka. Huwag kang mag-alala. Mamaya, akong bahalang turuan siya ng leksyon. Papayag din siyang tumira ka dito. Iya, ate, nandito ka na pala. Kukuha ko ng mangkok ng bird's nest para sa'yo. Hoy, ang bird's nest na yan, pina-air cargo pa. Bakit siya kakain? Umaas lang yan sa lalaki. Wala siyang karapatang kainin yan. Ikaw talaga. Ikaw ang tumulong kay Himeng para magkongkontrata sa CA Group. Kaya kumain ka pa. Sige. Kung hindi ko lang pina-air cargo yan, sa tingin mo ba, karapat dapat ang pamilya na kumain yan? Ano? Tama bang hula ko? Sakto. Hayang mo lang si Kern tumira muna sa amin. Matutok ka na sa kanya na mabuti. Wala ka namang ginagawa buong araw. Ni isang mangkok ng bird's nest, ayaw pang ipatikim sa akin. Ano? Mauubos na naman ba ang pera ng pamilya, Song Xingwan, tama bang hula ko? Kaya ngayong pagkakataon, anong mayamang dalaga naman kukunin ni Hime para makisalo sa yaman? Ikaw, ano namang kalugwan sinasabi mo? Nako, ma. Ma? Ate, mayroon akong librong tungkol sa pagiging mabuting manugang. Gusto mo bang ipahiram ko sa'yo? Kung marunong man lang siya magpakumbaba sa biyanan, marunong nang umakyat sa puno. Song Xingwan, hindi ka ba hihingi ng tawad sa mama ko? Ang mama mo ang una nang dala ng kabit sa bahay. Ikaw babae ka, pwede bang huwag ka nang gumawa ng gulo kapag talagang nakipaghiwalay ako sa'yo? Wala ka nang matitirahan. Sige, subukan kung totoo yan. Tingnan natin kung kawawa ba talaga ako. At anong karapatan mong kunin ang kalahati ng ari-arian ko? Noong araw, ginamit kong pera at koneksyon ng pamilya Song para tulungan kang bumangon muli. Kaya hatin sa kalahati, hindi ba't patas lang yun? Teka, ngayon, nakipag-collab ako sa CE Group. Kulang pa ako sa pondo, kaya hindi pwede maghiwalay. Ibig mong sabihin, ang pumipigil sa atin para maghiwalay ay ang pagkikipagsundo mo sa CE Group. Madali lang yan. Kansilan na natin. Kailangan kong walang pag-isipan ang pagkipagtulungan sa CE Group. Song Xingwan, huwag ka na magyabang. Ang CE Group, kala mo ba karapat dapat ka doon? Mr. He, ang CE, kailangan nilang muling suriin ang kwalifikasyon ng pagkikipagtulungan sa He Group. Sino ka ba talaga? Hindi na pala nakapagtataka na gusto niya makipag-divorce. Ayun pala, matagal na pala siya nagsiselos kina Assistant Kin. Song Xingwan, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Huwag kang magalit. Kung iiwan mo ako, wala ka nang magiging kahit ano. Xinwan, patawarin mo ako. Hindi ko talaga intensyon na makipaghiwalay sa'yo. Kasi palagi mong iniisip na dahil sa'yo kaya nandito ako. Gusto kong baguhin mong pagtingin mo. Kaya ako kinuha si Lin Yanke. Tanga ka ba? Nanghihinayang ko na napansin pa kita. Xingwan. Permano yung kasunod sa loob ng 3 araw. Kung hindi, pababagsakin ko ang He family. Wanwan, tingnan mong damit na to. Wanwan, hindi ba pwede i-block na lang ang bastardo na yan? Akala mo hindi ko gusto? Nagpalit na siya ng maraming numero ng telepono para tawagan ako. Sana matigil na. Hello? Xingwan, patawarin mo ako.
Send ko sa'yo yung isang larawan. Tingnan mo muna. Pag-isipan mo muna kung itutuloy pa bang pagtawag sa akin. Anong larawan yon? Anong kababalagan yan? Tingnan mo na lang mismo. Buntis ka? Ang buntis sa Silianke. Ang buntis sa Silianke. Oy, may bagong damit pala. Hindi na nagugusto ng second hand. Song Xingwen, tingnan mo itong invoice na ito pagkatapos ka lang magsalita sa akin. Alam ko naman, may nalalabing damdamin parang si Heming para sa'yo. Ngunit ngayon, buntis ako. Ang pwesto mo bilang Mrs. C, dapat nang iwanan mo. Pero kung bastardo na yun, pipilitan mo ulit ng kabet na ipalaglag ang bata, huwag kang mag-alala. Ano? May mahinang simila si Heming? Song Xingwan, huwag mong sabihin hindi kita binibigyan ng daan para mabuhay. Ang villa na tinitiran mo ngayon, iiwan ko na sa'yo. Villa naman talaga ni Wanwan yan. Lalaking palamunin. Ikaw? Ano ako ha? Imbis na magsalita ka pa, mas mabuti pang magpatingin ka sa doktor. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Ako naman po sa moments. Ipapalam ko sa lahat ng binata na single ka na. Ano na naman kabalawan ng kabita to? Pagkatapos ng lahat ng to, magiging asawa rin siya ni He. Gusto umangat yung message si gamit ng anak ha? Tingnan muna natin kung ginto ba talagang pamilya He. Ma, mabuting manugang. Sa wakas dumating ka na. Aba, may mga tao rito na hindi pa mananataw si Wanwan na mabuting manugang. Kayo talaga. Itong bahay ng He, hindi namin kayo tinatanggap dito. Ganun ba? Dito palang bahay ng He? Akala ko sa resibo. Bahay ko to. Hindi ba't muebles lang naman ang binili mo? Ano ngayon? Wala ka ng pera kaya gusto mong ibenta? Juan, hindi mo kailangan gawing komplikado kung marunong ka lang magpakumbaba. Teka, Mr. He, kung mahina ka sa math, paano ka magnenegosyo? Akin lahat to. Anong pinagsasabi mo? Nung malugi ang pamilya He noon, lahat ng muebles sa lumang bahay ng He, ibinenta para pambayad ng utang. Ngayon, lahat ng mga ito, akong bumili. Bawat isa rito ay nagkakalaga ng milyon. Sing-sing, natanggap ko na. Anong balak niyong gawin? Simulan niyo na. Ikaw? Anong gagawin natin? Wanwan, mukhang may isang ginang He, natitira na sa bahay ng sira. Ikaw? Boss, yung kristal na ilaw sa sala, nasira nung tinanggal. Anong gagawin natin? Xingwan. Sayang naman kung masira tong kristal na ilaw. Oo nga. Yan pa naman paborito ng binan mo. Sabi pa nga ng mga kaibigan niya, naiingit sila rito. Tama. Xingwan, kung ganun, basagin mo. Ikaw? Isang ilaw lang yan. Magkano ba naman? Pero ayokong kinabang ka pa. Ikaw? Xingwan, bakit mo ginagawa ito? Magpakumbaba ka naman minsan. Biyanan mo pa rin yan. Matanda na siya. Wala naman talagang balak pumunta rito. Pero tong ginang He, gustong tumas ang antas dahil sa anak niya. Pero ang batang ipapanganak niya, mana sa ari-arian ko. Ikaw? Dating binan. Ikaw, kung may sisisihin ka, sisihin mo yung mabuti manugang mo. Sino ba nang sabi mayabang siya sa social media? Ang swerte mo. Mas marami pang darating. Song Xingwan, Wanwan, ngayon lang tayo nakabawi sa kanila. Hindi pa yan sapat. Ang proyekto ng kooperasyon ay binigay ko kay Heming. Yun ang mas malaga. Tama ka, yung lupa sa timog ng lungsod, anong balak mong gawin doon?
Plano kong magpatayo ng malaking theme park. Ipapangalan ko sa pinakamatalay kong kaibigan, si So Xingwan. Talaga ba? Wanwan, napakabait mo talaga. Alam mong pinagsasabi mo. Pero, kailangan natin humanap ng designer para maayos itong mga disenyo. Sing-sing, yung designer na ina-appoint mo, baka tumakas na. Imposible yun. Pasensya na. Nahuli ako. Siya yun! Siya yun? Goose? Wanwan, naalala ko ng kolehiyo. 4 na taong ngayon nililigawan. Pero ikaw, parang bulag, nailagpas sa laking walang ambisyon. Ulitin mo pa yan. Tapos ng pagkakaibigan natin. Umupo ka muna. Hindi naman ikaw yung designer na hinanap namin, hindi ba? Ganito kasi yun. Yung designer, nagtatai siya. Kaya yung proyekto, ibinigay niya sa akin. Totoo ba yan? Hindi ako naniniwala. Sa tingin ko, nakita mo yung single na si Wanwan, kaya sinadya mong pilitin yung tao para magawa yung proyekto. Ano? Ikaw ba yung kilalang designer sa bansa nitong mga taon na to? Wanwan, kung gusto mo, magsakripisyo na lang ako. Ibigyan na natin yung proyekto sa kanya. Sakto naman, kayo pa ay... So Xingwan. Mag-CR lang ako sandali. Pasensya. Ganyan talaga si Sing-Sing. Ano to? Ibibigay mo ito sa akin? Yung nasa kolehiyo ka pa, paborito yung pagkain mula sa tindahan nila. Senior, gusto mo bang pumunta sa bahay ko? Sige. Grabe, ang tagal niyo nang di nagkita. Pagkikita pa lang, niyaya mo na agad sa bahay. Balak mo bang paibigin siya agad sa'yo? Hindi nga. Gusto ko lang sanang samantala yung pagpapagawa ng bahay. Gusto ko rin makita kung gaano siya kagaling. Isipin mo, pumayag pa siya na ilang lunsod para dito. Inawat pa yung almusal sa'yo ng buo at walang kahit anong sira. Grabe naman ang effort niya para sa'yo. Ako ang CEO ng CA Group. Sino pa bang mas mayaman sa akin? Ayoko lang naman muli makatagpo na kagaya ni Himing. Isang basura. So Xingwan! Ikaw ba yung dahilan kung bakit yung mga kumpanya na kapartner ko mas piniling magbayad ng multa kaysa makipagtrabaho sa akin? Sa tingin mo ba, karapat-dapat nga po aksayan ko ng ganitong effort? Hindi ikaw. Sino pa? Dahil iniwan kita, may sama ka ng loob kaya gusto mong mapansin kita ulit, hindi ba? Hemeng, kung talagang wala kang utak, bumili ka ng utak ng baboy sa palengke. 20 pesos lang. Ikaw? Sok Xingwan, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano mga pinaggagawa mo. Kung hindi ikaw, bakit biglang ayaw makipagtrabaho ng mga yon sa He Group? Baka naman kasi, masyado ka lang palpak. Nung nalugi ang He Group noon, iyon na dahil sa pangdaray sa materyales na nagdulot ng malaking aksidente. Yung mga kumpanyang yon, nakipagtrabaho lang ulit sa inyo dahil ako mismo, si Song Xingwan, ang nagtiwala sa inyo. Ako ang naggarantiya, ako nakiusap sa kanila. Pero ngayong hiwalay na tayo, bumalik ka lang naman sa tunay mong antas, isang walang kwenta. Isa ka talaga babaeng walang hiya! Ayos, Sok Xingwan. Kaya pala todo ang pag-iintriga mo na gusto mo makipaghiwalay. May kabit ka pa ng batang lalaki. Hemeng, tama na yan. Mas mabuti pa siguro magpakita ka naman ng respeto. Sok Xingwan, ngayon ang duda ko, baka si Lin Yan Kira ay kinuha mo para ipahamak ako. Nasiraan ka ba ng bait? Ang tingin ko sa'yo, hindi mo na kailangang pumunta sa palengke para bumili ng utak ng baboy. Hemeng, humahanga ako sa kumpiyansa mo. Sana sa kumpiyansang yan, mapabangon mo at ang corporation. Anong pinagyayabang mo? May alas din ako sa kamay ko. Ang CE Group, malapit na makipag-collab sa akin. Kapag nangyari yon, babangon ako ulit. Sige, Eddie, good luck sa'yo. Wanwan,
Wanwan, kailangan mo ba planong tapusin ang partnership ng CE at Corporation sa Timog ng Lungsod? Walang pagmamamadali. Di ba gusto ni Himeng bumangon muli? Hayaan mo siyang ilalang lahat ng kayamanan niya sa proyektong iyon. Yan ang maganda. Ang talino mo talaga, Wanwan. Director Song, ito po ang report ng He Corporation para sa buwan na ito. Ayos. Bumaba ng 80%. Mas malaki pa kaysa sa inasahan ko. Nagyayabang na naman ang kabit. Sabi pa ng iba, susurtin para ako sa huli. O sige, salamat sa magandang hula mo. Wanwan, mukhang tama lang di mo tinapos ang kontrata. Magandang desisyon yon. Ngayon, iniisip pa rin ng kabit na may pag-asa pa rin ang He Corporation. Uy, Wanwan, tingnan mo to. Balita raw na si Lian Ke, gamit ang pabubundis niya. Gumagastos ng todo-todo. Kaya, nagkikipagpaligsan din sa paggastos. Si Heming, halos walang makain. Habang asawa at nanay niya, para mga asong ulol. Kung gutom si Heming, ako na lang magpapakain sa kanya. Wanwan, wala ka namang sakit Tigilan mo nga. Gustong-gusto ni Lian na makapasok sa mayamang pamilya. Kaya bibigyan ko siya ng isang magandang panaginip na ako mismong sisira. Assistant Shen, tulungan ko magpadala ng imbitasyon bilang presidente ng CE Group sa lahat ng business partners natin ngayong taon para sa isang hapunan. Opo, madam. Wanwan, gusto ko talaga magkita ang mukha ni Hemeng kapag nalaman niyang tunay mong pagkakakilanlan. Kailan mo babalak sabihin sa kanya? Huwag kang magmamadali. Gusto ko muna makita kung paano siya mahihiya. Ganito bang ugali ni President He kapag may hinihinga ng pabor? Pinapainom lang kita ng alak. Ayaw mo pa? Anong klase ng pakikipagnegosyo yan? Ganito bang ugali ni President He kapag may hinihinga ng pabor? Pinapainom lang kita ng alak. Ayaw mo pa? Anong klase ng pakikipagnegosyo yan? President Zhang, hindi naman sa ayaw ko. Tignan nyo naman, pareho tayong business partners ng CE Group. Hindi naman dapat akong parang waiter dito. Ooh, Himing, ikaw may kailangan sa akin ngayon. Wala ka man lang disiplina sa negosyo? Sa tingin ko, umaasa ka lang dati kay Qingwan. Anong ibig mong sabihin? President Zhang, pasensya na po. Si Him ay medyo bastos. Ako na lang po mamubuhos ng alak. Huwag mo na po siyang pahirapan. Kung si Himing ay bastos, ikaw naman marunong ka na agad makisama. Ang bagong asawa ni President He, malayo sa dati niyang asawa. President Song, nandito ka na pala. Ayos lang ba yung pinapakausap ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Kapag ako ang kumilos, siguradong maaasahan. Magaling. Sigurado ibita ng lahat ng mga boss. Dahil nilang galing nila sa negosyo, ipakita nilang lahat ng kakayahan nila. Opo. Dumating ka para lang manood ng kahihiyan ko. May libreng palabas ng payaso dito. Bakit hindi panoorin? Tong Xingwan, isang babaeng pinalaya sa anak ng mayaman. Paano ka karapat dapat sumali sa handaan ng presidente ng CE? Kinikilig ka ba sa alaga ng matanda mong lalaki? O baka naman si President Zhang yung tinutukoy ko? Himeng, panatiling mo malinis ang dila mo. Tama ako, hindi ba? May mga tao kasi na umasa lang sa iba, kaya inakala lang ganun din ang lahat. Ikaw? Halika na, umalis ka na at asikaso yung negosyo mo. Ako nang bahala dito. Song Xingwan, huwag mong isipin na hindi ko alam kung bakit ka nandito. Alam mo ba kung sino siya? Wala ka lang pala kay Meng. Hindi mo pa siya nakakalimutan. Alam ko, kapag wala si Meng, wala ka ring halaga. Gusto mong maging mayamang may bahay, diba? Lian Ke, hindi kita kalibel. Tama ng pagmamayabang. Xingwan, pasensya na. Pero ako naawa rin kay Meng. Palagi kayong minamaliit. Wala akong intensyon na sirain kayo. Bitawan mo ko. Huwag mo kong pilit na magpabuntis na hindi ko gusto. Bitawan mo ko. Ang sakit! Ang anak ko! Ang anak ko! Care, ayos ka lang ba? Kailangan mo bang dalhin sa ospital? Okay lang ako. Ate Xingwan, hindi mo naman kailangang saktan ako. Hindi naman ganun kalakas. Kitang-kita naman namin na hindi yun sinasadyang matulak ka palayo. Tama. Ito'y paninira at pagbibintang. Hemeng, huwag mong pakinggan ang mga kalokohan nila. Song Xingwan, kahit may nararamdaman ka pa sa akin, kahit may galit ka kay Kerr,
Wala namang kasalanan ng bata. Sigurado ka ba na ako nagtulak sa kanya? Oo nga. Napakabait nga ni Wanwan. Alam niya may mahinang similya ka. Paano pa yung gustong saktan ng isang bata? Si Mr. Hinang He Group, may mahinang similya daw. Totoo ba yan o chismis lang? Ang mga kumakalat na balita sa mayayamang pamilya, ilan ba ron ang peke? Baka nga dahil dyan kaya sila naghiwalay. Heming, kung may utak ka lang, malalaman mo ikaw lang nag-aakala na may damdamin pa ako sa'yo. Kaya nang wala ng tiwala si Leonke. Kaya siya gumawa ng ganitong gulo. Tama na, Song Chingguan! Alam kong ang bibig mo ang pinakamagaling sa pagbabaliktad ng katotohanan. Security! Ang babaeng to'y walang karapatan na dumalo sa CE Group banquet. Palabasin niyo siya agad. Tingnan natin kung sino magtatangka. Bakit kayo natatakot sa kanya? Isa lang naman siyang pinatalsik na anak ng pamilyang Song. Ako ang kasosyo ng CE Group sa kanilang Golden Project. Palabasin niyo na siya agad! Hindi mo ba alam na ako na-organisan ng banquet na ito? Hindi mo nga alam na ang banquet na ito ay mismong pinanguluhan ng CEO ng CE Group. Tapos nandito ka para manloko? Ano? Nakilala mo na bang CEO ng CE Group? Ang CEO ng CE Group ay batang-bata at mahusay. Paano naman yun magiging ikaw? Isang mayamang babaeng sanay lang sa luho. Maaari kong ipakiusap sa CEO ng CE Group na palampasin ka dahil sa akin. Nakakatawa ka talaga, Himing. Oo nga, napakabobo mo. Tama, matagal na kayong magkasama sa isang kama pero hindi mo kilala ang tunay na pagkatao ni Miss Song? Si Miss Song ay hindi lang talaga nakagusto sa lalaking umasa sa babae. Anong ibig niyong sabihin? Anong Miss Song? Himing, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang ex-wife mong lagi mong minamaliit at ang CEO ng CE Group na pilit mong nilalapitan ay iisang tao. Si Miss Song mismo ang nagplano ng lahat ng ito. Tama, yung mga kahihiyan mo. Ngayon ay kumakalat na sa buong mundo ng mga mayayaman. Anak, bakit ang dami nagtatanong sa akin kung may mahinang similya ka ba daw? At sinasabing umasa ka lang sa babae. Nasaan ka ngayon? Ikaw, totoo ba to? Sandali. Huwag ka munang mabigla. Ang friend ko sa timog ng lungsod, babawiin ko na. Ikaw, wala ka ng pagkakataong makabangon pa. May magandang balita kung i-anunsyo sa lahat. Ang pamilya ay muling mabangkarote. Anong ginagawa mo? Wala kong dapat pag-usapan sa'yo. Chingguan, alam ko nagkamali ako. Totoo to. Ano? Lahat ba ng sinabi mo na ay kasinungalingan lang? Chingguan, pag-uwi ko, nagsisi talaga ako at pinag-isipan ng lahat. Para ipakita ang sinseridad ko, pinalaglag ko kay Linyan kay bata sa tiyan niya. At hindi lang yon, kumuha pa ako ng abogado para pagkaraan ng ilang araw, papalayas ko siya ng walang dala. Pare na kitang iuwi muli. Hey Meng, kahit ang tigre, hindi kinakain ng anak niya. Wala ka ng pagkatao. Sige, bugbugin mo pa ako kung gusto mo. Basta bumalik ka lang sa akin. Kahit ilang ulit mo ako saktan, ayos lang. Hindi mo pa rin ba alam? Hanggang ngayon, akala mo, nagagat ako dahil kay Linyanke? Pasensya ka na. Pero may bago na akong minamahal. Mahal, bumati ka muna. Kumusta? Dati niyang asawa. Niloloko mo lang ako, hindi ba? Hindi mo pa talaga ako pinapatawad, kaya dinala mo siya para asarin ako. Noon, si Kuj yung senior ko. Niligawan ako ng 4 na taon. Hindi ko man siya pinansin dahil tanging ko lang mahal ko. Pero ngayon, nagpasya na ako na bumalik sa kanya. Kung lalapitan mo pa ako, hindi lang pagkabangrap ang aabutin mo. Bakit ka tumatawa? Iniisip ko lang, yung sinabi mong babalikan mo ako. Totoo ba yun? Siyempre hindi. Sinusubukan lang kita. Sa ngayon, mga 40 puntos ka lang sa akin. Aba, kailangan ko pala magsipag. Pero naniniwala ako, pagkatapos natin kumain sa Yunding Restaurant, madadagdagan ang puntos ko. Yun ding restaurant? Ang hirap magpareserba doon. Narinig ko, masungit daw ang may-ari. Hindi ko pwedeng sumingin sa pila. Paano mo nagawa magpareserba? Madali lang yan, basta isa ka sa mga tagapagtatag. At sabay na ikaw din yung punong chef, makakapasok ka sa likod. Grabe, ang galing mo naman. Sige na nga. Ngayon, may 60 puntos ka na sa akin. Pasado ka na.
Ma'am, totoo bang nangaliwa kayo? Miss Song, totoo bang nangaliwa kayo at iniwan niyo ang orihinal niyong asawa? Ilang taon ka na sa industriya. Bakit hindi niyo sinabi kay Heming ang totoong pagkakakilala niyo? Miss Song, kayo na ba ni Mr. Gusi? Totoo ba ang mga larawan na ito? Si Heming, ang kapal ng mukha at sobrang kasamaan. Tingnan natin kung paano ko siya babalikan. Assistant Chen, tulungan mo ko ipabura ang lahat ng binaya ng peking balita na kinalat ni Heming. Miss Song, hindi po ba naaalis sa mga yon? Ano? Ikaw ang gumawa nito? May kilala akong ilang kaibigan na nagtatrabaho sa media company. Ayos yan. Malaw ang koneksyon mo. Si Heming, isang lalaking walang dangal, nangaliwa sa sekretarya niya at pinilit ng kawit na magpalaglag. Tingnan natin. Sakto lang. May kaibigan akong mahilig tumulong sa ganitong bagay. Anong problema mo? Anong nangyayari sa inyo? Bakit lahat ng hot searches ko ay biglang na-block? Ayaw niyo bang kumita ng pera, ha? Gusto niyo bang idebanda ko kayo? Mr. He, bago mo gawin yan, asikasuhin mo muna ang sarili mong trending topic. Ang malanding si Song Xingwan. Malulugi na ako. May gana ka pang kumain? Heming, 3 araw mo na akong di pinapakain. Gutom na ako. Wanwan, may magandang balita ko sa'yo. Anong magandang balita? Bakit ang saya mo? Si Heming, muntik nang madapa sa sariling plano. Yung kalokohan niya, nalaman ng lahat ng netizens. Galit na galit siya. Binubugbog pa niyang kabit niya. Naaalala ko, sila yan ke. Kakaabot lang niya, hindi ba? Oo nga, mahina pa siya ngayon. Nasa ospital pa rin siya at nakahiga. Wanwan, kilala mo na yung bro na yun, hindi ba? Bakit pa siya dadala ng regalo? Hindi mo naintindihan. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Panoorin mo na lang ako. Ano yan? Pumunta ka para pagtawanan ako? Hoy, huwag mo namang sabihin yan. Ito ay pina-air cargo ko pa. Bird's nest soup. Kakaabot mo lang, kailangan mo mong palakas. Ito naman, gamot sa pasa at sugat. Pangaplas yan, huwag mong inumin. Ang bait mo naman bigla. Pareho tayong babae. At higit pa doon, pareho tayong naloko ni Heming. Ang walang kwentang lalaking yon. Hindi naman talaga tayo dapat magkaaway. Hindi ko akalain, sa huli, ang magpapakita ng kabaitan sa akin ay ikaw pa. Sinabi ko na sa'yo noon pa, si Heming ay hindi mabuting tao, hindi ka pa naniniwala. Ate Xingwan, ang sama ko talaga, hindi ko akalain. Lagi kitang sinuway. Hoy bruha, alam mo, maganda ka rin naman. Sa ginawa sa'yo ni Heming, bakit hindi mo siya gantihan? May paraan ko para sa kanya na hindi na siya makakabangon muli. Ang lupit-lupit mo naman. Walang lason, walang babaeng matatag. Mr. Lee, matagal na tayong magkaibigan. Pahiram naman ng 5 milyon. Mga hayop! Hintayin niyo makabangon ako! Wawasakin ko kayong lahat! May gana ka pa bumalik. Pasensya na, Heming. Nagkamali ako. Saan ka nagkamali? Hindi ko dapat inisip na panalo na ako nang umalis si Song Xingwan. Kaya nangwaldas ako ng pera. Tama ka dyan. Kung hindi ka lang maluho, malulugi ba ako? Heming, patawarin mo ko. Mahal na mahal talaga kita. Hindi ko kayang mawala ka. Please, huwag mo kong palasin. Basta alam mo nagkamali ka. Bukas, maghanap ka ng trabaho. Sa ganda mong yan, madali kang makaakit ng mayayaman. Tanga ka rin minsan, ano? Kapag nakuha mo ng matandang yun ang pera nila, magagamit ko yun para makabangon muli. Pagdating ng araw, magiging mayamang asawa ka pa rin. Heming, para sa'yo, gagawin kong kahit ano. Pero, meron akong isang napakalaking oportunidad.
Mukhang promising yan ah. Pero wala akong ganun kalaking pera. May paraan ako. Anong malaking balita yan? Patay na si Hemeng? Naniniwala na si Hemeng. Nakikita siya sa proyektong sinabi ko. Ngayon, nasa restaurant siya. Nangungutan ng pautan na may mataas na interes. May mataas na interes? Oo nga. Pagkatapos niyang mangutang, papayagan ko yung tinatawag niyang kasosyo sa proyekto na tumakas dalang pera. Ay nako, wag kang mag-alala Ate Xingwan. Pagdating ng oras, aaminin kong kasalanan ko at isusukang maruming pera. Ayan, ganyan ang tama. Wasak na siya. Bangkarote na. Saan siya kukuha ng ari-arian para ipangsang na sa utang? Yung lumang bahay ng pamilya yung mansion. Ipinamana sa kanya ng papa niya. Siya! Mr. He, hindi mo ba alam kung paano bumasa? O hindi mo lang alam kung paano isulat ang sarili mong pangalan? Hindi naman. Pero itong pautang na may mataas na interes, hindi ko naman ito inutang. Hindi inutang? Hemeng, hindi mo pwede isang lang ang lumang bahay ng pamilya Song Xingwan, ikaw na naman! Ang lumang bahay, iyan ay pinaglaban ni Tito ng buong buhay niya. Nang bumagsak ang kumpanyang sobrang naghirap siya noon. Kung malaman niya ito sa kabilang buhay. Tama na! Ano pang silbi ng mga sinasabi mo? Hindi ako aabot sa punto na kailangan ko isang laang bahay. Kung gusto mo ng hustisya sa matanda, sa'yo siya dapat magiganti. Song Xingwan, sa totoo lang, kung hindi ka dumating, baka hindi ko kayang pumirma. Pero ngayong nandito ka, hindi na ako natatakot. Ang mga mabubuting payo ay walang silbi sa tong sadyang mapahamak. Wala na akong magagawa. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Mr. He, sa tingin mo ba mababain kami? O mukha kaming gumagawa ng kawanggawa? Ha? Ituloy ang pagbubugbog! Bugbugin hanggang magbayad siya! Tulungan niyo ako, huwag niyo ako saktan. Hindi ako naniniwala. Mayaman ka. Pero dahil lang sa isang babae, nabangkarote ka? Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Magbayad ka! Ang gumagawa ng masama, tsak na mapapahamak. Song Xingwan, lahat ng ito, ikaw nagplano, hindi ba? Xingwan, tama na. Nilabas mo na ang galit mo. Noon, bulag ako. Hindi ko maintindihan ang tunay na pag-ibig, pero minahal talaga kita. Mula 7 taong gulang hanggang 27, 20 taong kitang minahal. Sa lahat ng panahon ngayon, may pagkakataon ka naman sabing mahal mo rin ako. Pero bakit ngayon pa? Hindi mo ba nakikita nakakatawa yon? May kaso ka ng panlilinang at pandaraya at pag-iwas sa buwis. Security, dalhin siya sa stasyon ng pulis. Xingwan, nagkamali ako! Mahal kita! Xingwan! Hindi ako magulo! Halina kayo mga kasama. Dapat yata naputingin ako sa doktor. 20 taong kong minahal ang ganitong tao. Kung ako sa'yo, magpa-therapy ka na lang. Anong ibig mong sabihin? Halimbawa, bigyan mo ng pagkakataon ng taong tunay na nagmamahal sa'yo.